Hi guys, for today another vlog for making a fondant topper. So, kung lagi ka nanonood sa channel ko, ang lagi siguro napapanood yun na yung paggawa ng mga animals topper. So, this time, itong fondant tree naman ang ipapakita ko para magkaroon kayo ng idea paano nabubuo yung mga ganitong klase ng topper. And magkano ba ang range ng mga ganitong cake topper na nilalagay sa mga fondant cake. Ayan. So, lahat to is nagawa ko na. So, ang i-feature natin today yung paggawa ng tree. Ayan. So, eto first, gumamit ako dito ng floral wire. Yung makapal na floral wire. Siguro mga 7 piraso. Minold ko lang siya. Pinagsama-sama ko siya. Tapos, binuo ko siya as itsura ng tree. So, ito is nagbilog-bilog talaga ako dito. Parang yung mga wires, binilog ko siya para ma-form siya as ganito. Saka ko siya tinakpan ng unang base natin na fondant. Ayan. So, binalot ko lang siya ng fondant para doon natin ipapatong later on yung leaves natin. So, after nating maglagay nung fondant dun sa mga wire is nag-cut ako ng mga ganitong klase ng flower. So, gumamit ako ng flower plunger. Meron mga plunger na ginagamit about dito. So, kung baker ka, alam mo yung mga shapes ng mga ganyan. Yung mga pang cut ng flower. So, after that is, nilagyan ko siya ng shape. Kung napansin nyo yung may black akong gamit na mahaba na stick, saka ko siya diniin doon sa bawat part ng leaves. Ayan. So, sa isang flower, hinati ko siya ng 4. Saka ko siya nilagyan ng shape, ng mold. Diniinan ko siya ng stick doon sa gitna. Saka ko siya dinikit dito sa trees natin. So, yan. Kung napapansin nyo, diba, every part of the leaves is nilalagyan ko siya ng diin. So, yun nga, para magkaroon siya ng ibang shape. Ayan. So, parang buhay na buhay ang itsura ng leaves natin. And ayun nga, after ko siyang ikat, saka ko siya dinidikit ng isa-isa dun sa pinaka, sa pinaka-trees natin. So, mahaba to, matagal siyang gagawin kasi nga, kita nyo naman, diba, isa-isa ko siyang dinidikit. Tapos, dapat dikit-dikit siya para mas maging maganda yung kalalabasan niya. So, sa paggawa talaga ng ganito, guys, sobrang, sobrang tsatsagain mo talaga. Kung yung patience mo is hindi okay sa mga ganito, yung mainipin ka, hindi siya pwede. Kasi talagang oras ang ilalaan mo sa paggawa ng mga ganito. So, sa presyohan naman, actually, nagkamali ako ng pricing dito kasi na-price ko siya the whole cake. Parang tumingin lang ako dun sa whole cake. Hindi ko siya na-price ng per item. Ayun, so ang suggestion ko, if you're going to make this kind of cake, so mag-price ka based dun sa isa-isang topper na gagawin mo, not the whole cake. Saka ka na lang magkwenta ng the whole cake kapag ka na-itemize mo na yung mga toppers na ganito. Kasi matagal siya, guys, kagaya nito, oh. After ko nga, diba, mag-cut ng flower, nag-cut ulit ako ng panibagong set. Ayan, so ilang ganito yung ginawa ko para lang mabuo ko yung sa lahat ng yan, 'di ba? So ito yung sinasabi ko kanina, yan, no. After ko mag-cut ng flower is minumold ko siya, nilalagyan ko siya ng diin doon sa gitna para mas buhay yung magiging itsura ng leaves natin. Saka ko pa lang siya ikakat. Ayan, kaganang ganyan, iniisa-isa ko siyang ikat. Saka ko pa lang siya ididikit dito sa trees natin. Actually, na-excite ako sa paggawa nitong cake na to. Yun nga lang, parang para sa akin, parang yung bayad, parang sobrang mura para sa akin. Kasi, ang tagal gawin ng mga toppers. 2 weeks ko siyang prepare kasi syempre hindi mo naman siya mauupuan ng maghapon. 'Di ba? Syempre may iba ka rin ginagawa. So, usually, kapag gumagawa ako nitong mga ganitong toppers, sa gabi lang, kasi wala nang storbo, wala na akong gagawing iba pa. So, hindi makakapag-concentrate na ako. Pero syempre, 'di ba? Hindi naman pag upo mo, magic lang na after 20 minutes, 1 hour, okay na, tapos na. So, most of the time, matagal siya eh. Siguro sa lahat ng nagawa kong topper, ito na yung pinakamatagal na ginawa ko kasi ang dami niyang ididikit
dito sa pinaka-base fondant natin. Itong sa trees natin. So, ayun nga. Ito, kinat ko na yung iba para lang mapashort yung video na yan. So, ganun yung procedure niya. Isa-isa mo siyang ididikit dito. Ayan. So, siguro masasabi ko na lang dito is yung paggawa ng talaga ng mga ganito is a fashion. Hindi lang siya about job. Hindi lang about para kumita ka. Hilig mo na lang talaga siyang gawin. So, yun. Kasi syempre, diba, kung talagang mahilig kang gumawa ng mga ganito, is ma-enjoy mo rin naman, hindi ka maiinip. Kasi kapag ka natapos mo naman, makikita mo yung outcome is maganda talaga yung kinalalabasan. So, sa paggawa ng cake, it's about art. Ayan. Lalo na yung sa paggawa ng fondant, it's about art. So, lahat yata ng dito, yung kaartehan is mapapalabas mo dito sa paggawa ng mga ganitong klase ng topper. Ayan. So, kung mahilig ka sa mga paggawa ng mga ganito, yung paggawa ng mga arts, is ma-enjoy mo yung paggawa ng fondant. Kasi, di ba, parang, pagkain pero na-design siya as ganito. Pwede pala yun. Actually, nung matapos ko nga yung cake, nung ma-deliver ko na yung cake, tuwan-tuwa yung client, yung mga pinsan ng client, kasi sabi nila, edible pala yung mga yun. So, nakakain pala. Tapos, ang sarap ng fondant. Lasang pastillas daw. Ayun. So, ito din naman yun kapag ka na-appreciate talaga ng client yung gawa mo is ibang level din naman siya. Hindi lang siya about sa binayad sa'yo eh. Yung appreciation talaga sa paggawa ng mga ganito. Yun yung the best feeling na makukuha mo sa mga client. Ayan. So, for me, talagang kapag ka-fondant naman talaga, pag sinabing fondant, may price talaga yan, guys. Hindi siya mura. Kasi nga matagal gawin yung mga toppers. So, after ko nga mabuo yung mga leaves, is ito, minold ko din yung pinaka base niya, yung pinaka-trunks ng puno natin. Ayan, so nilagyan ko siya ng color brown, saka ko na lang siya nilagyan ng mga shapes. Ayan, tas inayos ko ng konti yung mga leaves. And also, kung mapapansin nyo, may wire sa dulo kasi ibabaon yun sa cake para hindi siya matumba. Ayan, kasi naka-flat lang naman siya dun sa cake. So, hindi na siya binuo dun sa pinakalikod. Bali, harap lang yung nilagyan ko. Kasi ganito yung kalalabasan niya sa cake kapag ka nilagay na siya dun. And eto nga, dalawa yung trees na ginawa ko. Yung isa is darker yung color. So, yung procedure, same lang sila ng pagkakagawa nitong lighter one. So, after that is nilagay ko na siya dun sa pinaka-cake natin. And ito na nga siya nung matapos. Please don't forget to subscribe and share my videos. Thank you po sa panonood. Bye!